Magandang hapon po. Patay sa saksak ng isang babae sa Paracale, Camarines Norte. Ang suspect kinakasama ng biktima. Ang mitya umano ng krimen, selos, lalo't ayaw raw himuwalay ng suspect sa biktima. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Darlene Kai. Masdan ang kuhang ito ng CCTV sa Paracale, Camarines Norte kahapon. Isang lalaking nakaitim na sando at sombrero ang lumapit at tila kinorner ang isang babae sa bangketa. Noong una, tila binatukan niya pa ang babae na nakailag kalaunan. Lumapit ulit sa kanya ang lalaki at umakbay na sa babae. Pero sa puntong iyon, makikita na ang hawak na kutsilyo ng lalaki. Paglapit niya sa babae, inundayan niya ito ng saksak. Napasandal sa pader ang babae bago bumagsak sa bangketa. Ang lalaki kasyual na tumakbo, batay sa iba't ibang kuha ng CCTV ng kanyang pagtakas. Ang babaeng iniwan niya matapos saksakin, dead on arrival sa pagamutan. Batay sa investigasyon ng pulisya, kinakasama ng biktima ang lalaking suspect. Kalibin niya ito. Kalibin po. Dati. Yes po. Kalibin niya, tapos ayaw, gusto nang kumalas ng babae sa kanya, pero hindi makalasan kasi lagi siyang nakabuntot. Selos na ang lumabas na dahilan. Nahaluan pa ng alak kaya medyo na-trigger. So murder ang kaso. Ngayong umaga, naaresto ang suspect at hawak na ng Paracale Police. Sinusubukan pa siyang makuna ng reaksyon. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bistado sa Antipolo City ang iligal na paggawaan ng sabon na may hatid daw na kakaibang epekto sa kababaihan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang maisara na ng undercover agent ang transaksyon, sumalakay na ang mga tauhan ng NBI Rizal at FDA nitong Huwebes sa isang paggawaan ng sabon sa Antipolo, Rizal. Tumambad sa mga otoridad ang sako-sakong sabon na ibinebenta online ng kumpanyang ayon sa NBI, hindi rehistrado sa FDA at iba pang ahensya. Ang pangako ay magkakaroon ng magandang epekto para sa mga kababaihan. Itong sabon na binibenta na to, na merong nakabili ng sabon na sa halip na nakatulong sa kanya ay nagkaroon ng masamang epekto. At dahil dito sila ay dumulog sa kanilang problema. Kita sa pasilidad ang maruming paraan ng paggawa ng sabon na may iba't ibang kulay at laki. Gaya ng dugyot na equipment na ginagamit para gilingin ang mga umano'y reject at lumang sabon sa ibang kumpanya. Kumuha na ng sample ang FDA para masuri habang naharap sa patong-patong na reklamo ang inarestong may-ari ng paggawaan ng sabon. Isang violation of the FDA Act at Consumers Protection Act ang pwedeng ireklamo rito dahil may mga pinsalang na idulot sa mga consumers na bumili ng kanilang produkto at doon naman sa violation sa regulation ng FDA, walang permit, walang tamang mga steps kung paano ginagawa ito. Inaresto ang sinasabing may-ari ng kumpanya na tumanggap ng mark money. Wala pa siyang pahayag. Hindi naman inaresto ang mga nadatnang manggagawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil sa mataas sa presyo ng petrolyo, konti lang inaasahang madaragdag sa bilang ng mga dumaraan sa NLEX ngayong Semana Santa. Ayon sa NLEX Corporation, 3% lang ang inaasahan nilang pagtaas ng bilang ng mga sasakyan sa NLEX. Posible lang sa tanghali ng Miyerkules Santo pa ito maramdaman. Gayunpaman, nakahanda na sila kung sakaling may pagdagsa ng mga motorista. Wala rin anilang pagbabago sa toll rate at sa ngayon patuloy anilang pagpapatupad ng kabiyahe rebate program sa NLEX, SCTEX at Cavitex kung saan discounted ang toll para sa mga pampublikong bus, modern PUV at Class 3 o mga truck na nagkakarga ng mga produkto. Ang halaga ng discount magiging rebate na ibabalik sa mga qualified na motorista. Hindi raw kasali sa discount ang mga walang RFID at gagamit ng cash lanes. Sa mga detalye at sa pagsali sa programa, maaari raw magsumite ng application sa kanilang website o magpadala ng email. Patay sa sunog ang dalawang magkapatid na menor de edad sa Negros Oriental matapos sila matrap sa kanilang bahay. Wala ang kanilang mga magulang dahil nasa bukid at nasa trabaho. Nakatutok si Darlene Kai. Ang dalawang batang babaeng ito sa La Libertad, Negros Oriental, hindi na naabutang buhay ng kanilang mga magulang. Natrap ang magkapatid na edad 5 at 8 sa kanilang bahay nang masunog ito Huwebes ng hapon.
Lungsod sa La Libertad. Naabo ang kanilang bahay at yero na lang ang natira. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog sa bahay na gawa sa light materials. May mga simulanggol, sir, o mga ebidensya para matumbok na ito sa sunog, sir. Unfortunately, sir, na-appeal yun sunog ang kabata taon, sir. Walang ina ng mga bata nang mangyari ang sunog dahil naggapas ito ng damo para sa kanilang mga alagang hayop. Nasa trabaho naman ang kanilang ama. Wala rin sa bahay ang mga nakatatandang kapatid ng mga bata dahil nasa paaralan pa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kahit madaling araw, pinilahan ng mga motorcycle taxi rider sa Maynila ang ayuda sa kanila ng gobyerno. Pero may mga hindi pa rin nakatanggap. Nakatutok si Bea Pinlac. Akay-akay ng 7 buwang buntis na asawa ang motorcycle taxi rider na si Maverick habang pumipila para makuha ang 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Halos 3 buwan na raw siyang napahinga sa pamamasada matapos maaksidente. Kaya hindi niya inakalang kabilang pa rin siya sa makatatanggap ng fuel subsidy. Malaking tulong din po yung 5,000 sa amin kaya sabi ko kahit aanin ko na, titiisin ko na kahit saklay ako ng malayo o pipilitin ko po. May ilang rider na madaling araw pa lang, nasa pila na. Dumiretso na raw sila roon matapos ang humigit kumulang 7 oras na pamamasada. Baka marami ng tao, mag-aantay pa ako sa init ng araw. Siyempre, puyat ka na, mag-aantay ka pa. Makatutulong man daw ang ayuda. Yung kinikita naming araw-araw na biyahe, napupunta lang sa gasolina. Kung tatagal pa po talaga itong gantong problema natin, hindi po talaga yung sasapat. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno ang posibleng dagdag pondo para makatulong sa mga PUV driver at rider. Pinasabit na kami ng supplemental budget para mapalaki natin itong fuel subsidy fund at saka yung itinatawag natin service contracting fund. Pero may ilang motorcycle taxi rider na hindi nabigyan ng ayuda. Nasa listahan daw kasi sila ng mga delivery rider na tapos na ang schedule ng bigayan. Wala naman pala akong mapapala sa oras na pinag-antay ko ng ganitong kahaba. Kala ko tumutulong sa akin, parang pinahirapan pa nila ako ngayon. Sabi ng LTFRB, may mga delivery rider kasi na motorcycle taxi rider din. Pero 1 beses lang sila pwedeng lumabas sa listahan. Nakikita natin that sa kakulangan ng oras, hindi na trickle down yung information mabuti. Now, more so for MC drivers and delivery riders, no? Kasi maraming duplication, 2 trabaho sila eh. So, pero ipangalan nila can only appear in one list. Ang auto sa atin ng DSWD, hindi pwedeng kumolekta sa 2 listahan. Magkakaroon naman daw ng special payout days para sa mga hindi nakapunta sa schedule nila o mga hindi nakasama sa listahan. Pero daing ng ilang rider na hindi nakatanggap ng ayuda. Ang tanong ko kung kailan, wala rin naman maisagot. Aminado ang LTFRB na may mga hamon silang kinakaharap sa pagbuo ng kumpletong listahan ng mga lehitimong PUV rider at driver na mabibigyan ng ayuda. Wala kasing master list of drivers. Yung listahan na galing from the original source, hindi ko kompleto. This is an opportunity for us to make a central database. And we will update it every now and then. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sabay na ipinagdiwang ng mga Davaoenyo ang founding anniversary ng Davao City at ang ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dinaluhan ito ng kanyang pamilya, kabilang na si Vice President Sara Duterte. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, kasabay ng kulminasyon ng 89th araw ng Davao ay ang pagdiriwang ng 81st birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Libo-libong mga taga-suporta ang nakilahok sa Solidarity Walk. Alas 4 ngayong hapon nang nagsimula silang magmarcha, suot ang kanilang green shirt at may dalang maliliit na Philippine flag mula Rojas Avenue hanggang sa Rizal Park kung saan isinasagawa ang birthday celebration program para sa dating Pangulo. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. Ito ang hiling ni Vice President Sara Duterte ngayong 81st birthday ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kasabay ang kanyang kaarawan ng pagdiriwang ng 89th araw ng Davao na dinaluhan ng bise. Nagpapasalamat tayong lahat sa Diyos na umabot ang siyudad ng Davao na 89 years, no? Napakahabang panahon, mahirap ang pagbiyahe ng Davao simula noon na magulo, uta ng mga kriminal at ng mga NPA na ngayon ay isa ng mapayapa at maunlad na syudad. 100 years na itong City Hall. Kung pasabot na 100 years, gamarog lang gihapon ang mga Davaoenyo o kusgan lang gihapon. Dagantag giagian ang atong local hero na si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilaptan karon unsay nahitabo sa toa. Nagtuo sila buhinay ta, nagtuo sila maluya ta. Pero tanawa ang uasa ta karon sa botang ni Kusgan kay ilatang gisuwayan. Habang gumugulong sa Kamara ang proseso ng reklamong impeachment laban sa bise, dumulog sa Korte Suprema ang mga abogadong kaalyado niya para ipahinto ang impeachment proceedings. Nagpapasalamat sa kanila ang bise at iginiit na hindi raw dumaan sa kanya ang paghahain ng petisyon ng mga abogado. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Dagdag ng bise, kahit na nagdeklara na siyang tatakbo sa 2028 presidential elections, hindi niya pa pinaplano kung sino ang mga makakasama niya. Mas formal ang tema ng parada sa Araw ng Davao ngayong taon. Bagamat kapansin-pansing mas kaunti ang mga lumahok na contingent kumpara noong isang taon. Ipinagbawal din ang paggamit ng mga sasakyang gumagamit ng petrolyo sa parada bilang konsiderasyon sa pagmahal ngayon ng petrolyo. Piya, nagpapatuloy ang programa dito sa San Pedro Square at tinasahang matatapos ito ng alas 6 ng gabi dahil may kasunod pa na konsyerto Davaoenyo bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Yan ang latest, balik sa iyo, Pia. Daghang salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV.